tayo na po mga minamahal ay dadako sa pinakamahalagang bahagi ng ating pagsamba. Ito yung ating pag-aaral ng salita ng ating dakilang Diyos at bilang pagbibigay galang po sa salita ng ating dakilang Diyos, dadalhin ng mga aral po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay tumayo mga minamahal at ang buong pagkakataon ay pinagkakalob po natin sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Fred Yasis. Praise the Lord po. We bless you, beloved preacher, Fred Brother Ronald. Tayo po'y nalangin na mahal. Hallelujah. Maraming salamat, Malpin Jesus, sa iyong matamis at banal na presensya, sa iyong pagkilos sa mga kaligitnaan. Lord, for touching our hearts by the sweet Holy Spirit. Salamat sa paglangis niyo po sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga special awitin, sa awitin ng The Jesus Finest Generation Choir. Sa pagbibigay, salamat po sa mga anak matatapat. Sa pag-aaral salita, malapit ni Jesus, ikaw magpala, sa galakil ako magawa. Umasa naman ko sa inyo, sa nang dalay mga pastor. Bless us once again, Lord, through your word. Abi sinasaway lahat ko nakaaway. I bind the yoke of Satan in the name of Jesus. Timo sa milipandaw, kasal. Right now, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Puri natin malapit noon. Una sa lahat. Let's go muna magbigay ng pinakamataas pagpupuri, pagsamba sa ating pinakamamahal na Jesus, ang ating manunubos, our Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. I'd like also to give double honor and respect to our beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, the end-time prophet of loving God. We always remember and cherish the blessed memories of our beloved assistant pastor, Lina Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin lahat mga beloved preachers, mga elders, prayer warriors, sa beloved co-workers, mga instrumentalists, mga wait. At sa inyong lahat, ganun din sa ating mga webcast viewers, mga magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede naman malapin. Kindly. Second Corinthians chapter 10, verse 4. Dito po sa ikalawang mga taga-Korinto, Kabanatang 10, ang talata po ay 4. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihan gumiba ng mga kuta. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. So mahal, mula pa sa simula, mula pa doon sa creation, mahal, recorded in the book of Genesis, ang unang mga magulang natin. So nakita natin how Satan moves, paano sa gumagalaw. Then, ayaw niya na yung tao ay pagpapalain. Gusto ng kaaway, ibagsak ka. Yan ang trabaho niya. So, you must know, as a child of God, you must know your enemy. Amen? Yan ka ng Diyos, kilalanin mo mabuti ang kaaway mo. Para hindi kanya malalamangan. Pag hindi mo alam yung kaaway mo, hindi mo alam ang taktika ng kaaway mo, hindi mo matatalo ang kaaway mo. Yung mga boksingero, tulad ni na Senator Manny Pacquiao, nakita ko yung ni-interview siya. Kaya pala sa lagi na nanalo, bago ang laban, pinapanood niya yung kanyang magiging kalaban.
paano lumalaban yung kalaban niya sa mga previous na mga laban. Pinapanood niya, niulit-ulit niya para makita niya anong style niya. Di ba? Kaya pagharap nila, alam na niya ang kahinaan ng kalaban niya. Saan malakas ang kalaban, saan mahina. So alam niya. Kaya lagi siyang magtatagumpay. Ganon din sa spiritual. We have to know our enemy. The character of our enemy. Kaya kilalanin mo ang kaaway mo. Amen? So number one weapon of the enemy is deception. Pati mind mo, guguluhin. Ayan, no? Guguluhin ang pati isip natin, pati buhay mo, guguluhin niya. Kaya sabi ng masulatan, may mga daan na tila bagang matuwid sa tao, ngunit ang dulo ay kamatayan. May mga daan na akala mo tama, akala natin matuwid, pero ang dulo ay kamatayan. So, we have to be very, very careful. As far as serving the Lord is concerned, you have to be very, very alert. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, be wise as serpent and harmless as dove. Mahal, wala naman ibang target ang kaaway kundi yung mga anak ng Diyos. Amen? At ang mga anak ng Diyos sa banal na sulatan na mahal, pinagpapala yan ng ating mahal na Panginoon. Pinagpapala, pag anak ka ng Diyos, pinagpapala ka. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. At ayaw ng demonyo yan makita na pinagpapala ka. Hihilain ka niyan. Gusto kanyang silain at wasakin. Satan is like a roaring lion seeking for someone he may devour. Yun mahal, no? Pero tatanda natin, ang kaaway natin is a bluffer. Sa Biblia, bluffer. Mahilig na sa mag-intimidate. Pero in reality, yun mahal, talo na talaga siya. Our enemy is a defeated enemy. Amen? Huwag mong kalimutan yan pag anak ka ng Diyos. Ang kaaway mo, talo na, nakaaway, talo, a defeated enemy. Amen? Kaya nga, ang sandata niya, pandaya, dadayain ka lang. Dadayain, i-inject sa mind mo, i-inject ka sa mind mo na isa kang talunan, isa kang mahina. Mahal. Lahat yan, i-inject sa'yo. In fact, pag Kristiyano ka na, gusto ng kaaway, ibalik ka sa dati mong buhay. Amen ba? Dati mong buhay. Ibabalik ka sa dati mong kahinaan, sa dati mong kasalanan, sa iyong old life, sa dati mong buhay. Pero bilang anak ng Diyos, gamitin mo ang sandata mo. Hallelujah! Palakpan natin malapay, no? Gamitin mo ang sandata. Marami Kristiyano dinadaya ng demonyo. Akala nila, yung kaaway nila ay nakikita. Amen ba? Pag Kristiyano ka, sinasabi ng pastor, hindi mo kaaway ang tao. Wala kang tao na kaaway. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Pag yan ang mind mo, lagi kang may galit, laging may puot sa puso mo, naghanap ka ng mali na iba, hindi na ikaw yan, demonyo yan, dinadaya ka, gamitin mo ang sandata mo. Hallelujah! Praise the Lord! Here's your weapon. Gamitin mo ang sandata mo. Anong sandata mo? Pananampalataya, prayer, pananalangin. Sandata lang. Napakalinaw sa Biblia. Pagpatuloy kang susunod sa gawa ng kaaway, mapapahama ka. Yan ang sinabi ng Biblia. If you believe the enemy, kasi pag anak ka ng Diyos, you have your duty. Meron kang duty. Pag anak ka ng Diyos, hindi lang basta uupo na lang tayo dyan. No. You have your duty. You have to enhance your talent. Kung anong binigay siya ng Diyos, ayusin mo yan. Pagbungahin mo yan. Amen? Di ba?
Kung maliit ang panampalataya mo, sabi ng Biblia, palakihin mo yan. Ano sabi naman Panginoon? If you have faith as a grain of mustard seed, you can say this mountain, be thou removed, and it shall remove. Meron kang panampalataya kasi laki ng butil ng mustasa, sabi mo sa mundo, lilipat ka. So, ang ginamit na mahal na Panginoon na illustration sa pananampalataya ay butil ng mustasa. Bakit butil ng mustasa ang ginamit? Kasi ang butil ng mustasa may buhay. Maliit, ngunit lumalaki. Maliit, pero pag tinanim mo yan, lumalaki. Amen? Kaya ibig sabihin, you are already given a measure of faith. Sa Biblia, binigyan ka na ng sukat ng pananampalataya. Maaring maliit yan, pero it is your duty to enhance. Palakihin mo yan. Hasain mo yan. Gamitin mo yan. Amen? Pag ang pananampalataya mo, hindi mo hinahasa yan, hindi mo ginagamit yan, hindi lalaki yan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. You have to use your faith. Lumakad ka na may pananampalataya. Gamitin mo, hasain mo para lalago yan. Pag hindi mo ginamit ang pananampalataya, liliit at liliit yan. Anong sekreto natin, mga pastor? Bakit? Bakit gano'n naman kalakas ang pananampalataya? Pag sinabi natin, mga pastor, komunismo, bumagsak ka. Bagsak, komunism. Nung araw, matindi na noon, sasakupin ang buong mundo. The communism will become so powerful at that time. Talagang sasakupin na nila. Buti may man of God sa bansa ng Pilipinas. Sabi mo na, Pastor, I wipe out communism in the name of Jesus. Amen? Bakit ganun kalakas ang pananampalataya ng mahal na pastor? Alam mo bakit? Laging ginagamit ang pananampalataya. Bawat galaw ng buhay, ginagamit ang pananampalataya. Pag ginagamit mo yan, lalago yan. Sinabi, krusada tayo. Sabi ng pastor, krusada tayo. Sabi ng kapatiran, wala tayong pera. Wala tayong pera para panggasto sa krusada. Ang sabi ng pastor, tuloy ang krusada. Yun ang pananampalataya. Tuloy kahit walang pera. Amen ba? Ano nangyayari? Nagpo-provide ang mahal na Panginoon. Ganun yan. Yun ang paghahasa. Ginagamit. Hinahasa. Hinahasa yung pananampalataya. Pupunta ka doon. May kapatiran tayo. Pupunta sa gawain. Walang pamasahe. Nag-testify. Walang pamasahe. Sige, magbihis tayo. Manampalataya tayo. May Diyos na makapangyarihan. Amen? Paglabas ng bahay, biglang may dumaan na sasakyan. Sabi, sakay na kayo. Saan ba kayo punta? Sa church. Magsisimba kayo? Ako'y Kristiyano rin nung araw. Pero ngayon hindi na magsisimba. Nakita ko kayo. Kaya ihatid ko kayo. Ako'y magpasalamat sa malapay noon na nakakita ko ng katulad ninyo. Maraming ganyan, di ba? So, pag nagbitiw tayo ng pananampalataya, magsisimula po kumilos ang ating mahal na Panginoon. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Magsisimula kumilos. So, ito ang gusto alisin ng kaaway sa atin. Gusto alisin yung ating pananampalataya. Bigyan ka ng mga doubt, bigyan ka ng yung mga pag-alinlangan. Then, kakaroon ka ng, ibabalik ka sa dati mong buhay, tutuksoin ka niya magkasala. Kasi pag nagkasala ka, lalayo sa iyo ang Espiritu Santo. Kaya, mawala ka na ng pananampalataya. Kaya, ang anak ng Diyos dapat lumalayo sa gawa ng laman. Amen? Yung gawa ng laman, yan ang magpapahamak sa atin. Yan sinabi ng sulatan. Galatia 5,
19:21. Ano ba yung gawa ng laman? Dapat alam natin yan. Gawa ng laman. Alam natin, para tayo, alam ang programa ng Malapay noon? Napakaganda. Ang programa sa iyo, matagumpay ka. Pinagpala ang anak ng Diyos. Maligaya, pinagpapala. Yan ang plano talaga. Pero, bakit minsan hindi natutupad yan? Because of the works of the flesh. Galatians chapter 5, verse 19 up to 21. Kindly. Dito sa Galacia 5, 19 hanggang 21, tuloy-tuloy po ang basa. At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapit, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkulam, mga pagtatanim, mga pagtatalo, mga panibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, dito sa 21, may kapanagilihan, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga tulad nito ay tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinaunang ipaalala sa inyo, tulad ng sa aking pagpaalala ng sauna sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Hindi magsisipagmana. Nakakatakot siya, minamahal. Lalo na sa end time. Sabi naman ng sulatan, sa huling panahon, galit na galit ang dyablo. Gagawin niya lahat para lamang alisin ka sa kalooban ng Malapay noon. Ganyan, gagawin niya. So, ito yung gawa ng laman. Ibabalik ka sa gawa ng laman. Sasamantalin niya yung kahinaan ng tao, yung fallen nature of man. Satan will take advantage of our fallen nature. Tayo po ay fallen nature. Binago na tayo, nawala na yon. Pero pag magkukulang tayo sa paglilingkod, sa pagsunod sa kalooban ng Malapay noon, pagsasamantalahin ng kaaway, ibabalik ka sa iyong dating gawin. Ano yung gawa ng laman? Ayan na po. Pakikiapid. Kahit sa isip lang, ha? Sa isip lang. Nagkakasala tayo. Kaya, sabi natin mga pastor, lagi ka manalangin hanggat kahit sa isip mo, lagi ka magpipray dahil gusto ka tuksohin ang kaaway. Amen? Karumihan. Marumi yung isip. Pag Kristiyano ka, hindi nag-isip ka na masama sa kapwa mo. Palakpakan natin Malapay noon. Amen? Hindi tayo nag-iisip na masama. Laging maganda ang iniisip mo. Lagi sa ikabubuti ng kapwa mo. Amen? Ikabubuti sa church, ikabubuti ng church, ikabubuti ng gawain. Yan po yung tinuro ng mga pastor sa amin. Kaya kami, araw at gabi, ang ginagawa namin, paano mapabuti ang gawain ng ating Malapay. Hallelujah! Amen? Alam mo si David sa Banasulatan, bakit pinangakuan siya ng Malapay noon? I will build you a sure house because you fight the battles of the Lord. Tatayoon kita ng siguradong tahanan dahil pinaglalaban mo ang laban ng Panginoon. You fight the battles of the Lord. Hindi ko lang naisulat yung talata. Pero nandiyan yan sa Biblia. I will build you a sure house. Sure house. Ano ibig sabihin ng sure house? Siguradong tahanan. Totoo nangyari kay David. Pag sinabing sure house, pagpapala sa lupa, mayroon kang pinagpalang tahanan sa lupa, pinagpalang pamilya. Then, sure house, mansion na tahanan sa pili ng ating Malapay. I will build you a sure house. Why? Because you fight the battles of the Lord. Pinaglalaban mo ang laban ng Diyos. Ano bang laban ng Diyos, minamahal? Ang Diyos laban sa lahat ng masama. Palakpakan natin Malapay noon. Hallelujah! Ayaw ng Malapay noon na maghahari ang masama. Di ba? In fact, sinabi sa masulatan yung The Lord's Prayer, yung binabanggit natin.
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Diba? Yun daw ipanalangin natin, sabi naman na Pinoon, na ang kanyang kaharian ay bumaba sa lupa. Kung ano sa lupa, ganun din sa langit. Ayaw ng Diyos ng evil. Ayaw niya ng rebellion. Ayaw niya na masama ang tao nagrebelde, sumuway sa kalooban ng Diyos. Kaya nakaproblema mga tao na pahamak. Kaya ayaw niya. He wants kung ano ang sa lupa as in earth, as it's in heaven. Gusto niya kung anong lupa, yun din. Kung anong langit, yun ang sa lupa. Sa langit, puro kaligayahan, kapayapaan, walang gulo, walang kamatayan. Gusto niya, gayon din sa lupa. Amen? Malinaw yan. Yan talaga ang purpose niya. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Pag anak ka ng Diyos, yan dapat ang prayer natin. Amen? Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ang kalooban mo nawa masunod. Kung ano sa langit, yun din sa lupa. Dapat yun ang prayer natin. Yun sinabi ng Panginoon. Malapit noon, payapain mo ang mundo. Malapit, ikaw maghari. Kung ano sa langit, yun din sa lupa. Nangyayari ba yan ngayon? Nangyayari? Nangyayari ba? Napakalayo, hindi po nangyayari. Napakagulo ng lupa. Iglesia nga, minsan magulo paano pa kayo labas? How can you make peace outside when you yourselves is at war? Amen? Paano mo may sa katuparan ng kapayapaan, ikaw mismo ay magulo. Mayroon kang hatred sa puso mo. You do not follow the will of God. You do not follow the will of Jesus Christ. You do not follow the rules and regulation of the church where you are in. Kung saan nandoon ka, hindi mo sinusunod. Paano ka magkaroon ng peace sa puso? Anong pinakahuling panalangin sa Banal Sulatan ni John de Beloved? Yan. Sa last verse ng Revelation chapter 22. Anong huling panalangin niya? Pinaka-last na binanggit niya. Basahin nga natin. 22 verse. Revelation 22 verse 20. 20 pala. Yung huling prayer, pinaka-the last prayer in the Bible. Pinaka-huling prayer sa Biblia. Pinaka-huling prayer. Revelation chapter 22 verse 20. Kaile. Amen. Sa aklat po ng Apokalipsis, Kabanatang 22, talata po 20. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y madaling pumaparito. Siya nawa, pumarito ka, Panginoong Jesus. The last prayer is, siya nawa, pumarito ka, Panginoong Jesus. Amen. Come, Lord Jesus Christ. Sabi na, yan ang the last prayer, pumarito ka, mahal na Panginoon. Bakit? John saw the pain, the agony, the sufferings of the people in this world. Nakita niya yung sobrang kahirapan ng mga tao. Kasi na-vision niya the greatest tribulation, the reign of Antichrist, patayan dito, patayan doon, kahirapan dito, kahirapan doon. Nakita niya, kasi na-vision ni John the Beloved. Kaya ang prayer niya, come Lord Jesus. Bakit pinalangin na, kung bumalik ka na, bakit? Siya lang ang makagawa ng solusyon para maibsan ang hirap ng tao, para ang mga tao ay mabubuhay na magkakasama, may kapayapaan, magkakaisa. Hallelujah! Maalis ang rebellion, maalis ang pagpatay, at ang tao ay susunod sa liwanag, sa daan ng Diyos at magmamana ng buhay na walang hanggan. John saw the agony, the chaos, the pain in the world. Nakita niya. Bakit? Bakit hindi talaga masyadong naganap yung gusto naman ng Panginoon sa lupa? In our time, even the time of the apostles, hindi lubusan talaga na naisagawa yung as it is in heaven,
as it is in heaven, so it is on earth. Kung ano sa langit, yun din sa lupa. Hindi lubusan na ganap. Pero magaganap din yun. Yun ang programa ng Panginoon. Magaganap din. Kung ano sa lupa, yun sa langit, magaganap yan kailan? Pagbalik na ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Pagbalik. Kasi sa labas, pag mga hindi mga Christians, hindi, napakagulo. Napakagulo. Pero bilang anak ng Diyos, ito is your duty na ang iglesia, ang mga Kristiyano, dapat magkakaisa at mapayapa. Mapayapa. Ang gusto ng mahal na Panginoon, buong mundo mapayapa, ngunit hindi nangyayari, dapat sa iglesia mangyayari na may kapayapaan at pagkakaisa. Amen? So sabi niya, yun ang prayer na, come Lord Jesus. Nandun lang kasi ang buong katuparan ng mind ng ating mahal na Panginoon. Kasi nga, nandito nga yung kaaway nandadaya. Kahit yung mga Kristiyano nga, sabi niya, even the very elect will be deceived. Kahit yung mga pinili, iglesia, dinadaya pa rin yung iba. Dalawa lang Kristiyano, dalawa lang klaseng tao, nagpapadaya at, ano yun? Dalawa lang klase dito sa mundo. May mandaraya, satanas, at mayroon nagpapadaya. So lahat tayo prone to deception. So ano gagawin natin? Ang sandata natin, pagmuni-muni tayo, araw-araw sa salita ng Diyos. Amen? Salita ng ating mahal na Panginoon. Ang daming mga complaints sa mundo, napakagulo. Kahit sa gobyerno, ang daming rebellion sa labas. Kahit sino nakaupo na presidente, kahit sa bansa natin, dito ilalayo. Mayroong lumalaban. Imbis na kipagkaisa na lang sila para lalong umasenso ang bansa natin. Hindi, lumalaban sila. Amen? At wala naman sila na ibibigay na mabuti. Wala naman itutulong. Ito nga ang latest ngayon, yung Manila Bay. Yan, viral sa balita, di ba? Tinambakan ng puting, ayun. Ha? Dolomites ba yun? Wala ba na, kahit anong mic yan. Basta tinambakan na maputi. Ayun na. Bakit tinambakan? Tignan mo. Dati-dati puno ng basura. Ngayon, ang ganda-ganda na. Marami pa rin nagko-complain. Bakit tinambakan? Yung daming basura, wala nang reklamo. Bakit ang tambakan ng basura? Itong maganda na, ang daming sumasalungat. Di ba? May mga tao kasi na galit sa maganda. Galit sa maayos. Galit. Gusto nila yung magulo. Oh, kung gusto mo maayos, bakit? Dapat i-appreciate mo yung ginagawa na pagpapaganda ng Manila Bay. Amen ba? So praise the Lord. Inaano na sa iglesia naman na Panginoon? Sa iglesia, mga Espiritu Santo na mga Kristiyano na mahal, lahat ng plano niyan, puro maganda. Yung nga wala Espiritu ng Diyos, maganda nga ang plano. How much more? Yung mga tao sa iglesia ng Diyos. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Kaya nga, ito na yung gawa ng laman. Ayan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, verse 20. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sumasamba sa Diyos-Diyosan lahat ng bagay na hindi lang rebulto sa Diyos ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ha? Mahal, palutulot yan sinasabi yan. Maging sa mga nanonood sa iyong mga bahay. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi lang yung pagluhod sa rebulto. Hindi lang yung pagkuros-kuros sa harap ng rebulto. Lahat ng bagay na mahalaga sa iyo, umaagaw sa mind at puso mo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, yan po ay Diyos-Diyosan sa harapan mo. Amen? Lahat ng bagay na mas matimbang sa puso mo kaysa sa mahal na Panginoon. Ang tawag dyan, Diyos-Diyosan. Mas matimbang pa yung kinabukasan mo. Mas pinaghahanda mo pang kinabukasan mo sa lupa kaysa pagpupuri, paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung kinabukasan mo na yan, Diyos-Diyosan yan sa harapan. Hindi po sinasabi natin na huwag ka na maghanda ng kinabukasan, huwag ka na mag-isip. Hindi, wala po tayo sinasabing ganyan. Pero see to it
na ang Diyos ay higit pa sa kinabukasan mo, higit pa sa ambisyon mo, higit pa sa buhay mo. Dapat ganun. Yan ang sinasabi ng Bansulata. Kaya maraming mga tao hindi nila alam, unknowingly, they are worshiping idols. Kahit mga Kristiyano, pag hindi natin masyado nabulay-bulay ang salita ng Diyos, minsan sumasamba na pala tayo sa Diyos-Diyosan. Ayan. Witchcraft, pangkukulam. Wala naman siguro Kristiyano ng kukulam. Wala naman siguro. Mangkukulam. Wala naman siguro ng kukulam. Mangkukulam, meron. Sa labas, sa loob, wala. Di ba? Pero hindi nyo ba alam sa Biblia, may mga anak ng Diyos, mangkukulam ang tingin ng Diyos. Hindi nyo ba alam? Basahin nga natin. Kasi may mga, sa Biblia, mayroon tayong ginagawa, hindi natin alam, katumbas ng pangkukulam. Binago na tayo. May mga kapatiran tayo nakita na mangkukulam. Nasa Cagayan de Oro, krusada noon, ang yung abang liko na nakasama sa ating palapastor. Krusada. Di after ng crusade, mayroon doon lumalapit. Mayroon lumapit na sister na pabautismo, binigay po sa amin yung kanyang yung anting-anting pangkukulam. Mangkukulam daw siya. Nakarinig ng word of God sa pangaram ng pastor. Nagbago siya. Napuspusan ng Holy Spirit. Natumba siya. Palakpakan naman natin, natumba nung napuspos ng Holy Spirit. Pagbangon niya, tinanggal yung nakatali dito sa bewang niya. Binigay sa amin. Yung pala, yung anting-anting sa pangkukulam. Kayang kapangyarihan sa pangkulam. Inano namin. Sinunog namin agad. Kinagtad namin. Nandun mismo sa likod ng pulpit. Kinagtad. Naku, mamaya, lumapit yung asawa sa amin. Galit na galit. Kasi yung asawa niya, hindi pa pala nakumberte. Sumama lang. Mangkukulam din pala yun. Itong mga mangkukulam, may kanya-kanyang posisyon. Mataas ang kanyang posisyon. Yung mga kukulam, may mga posisyon din pala itong mga mangkukulam na to. May posisyon ka pa nalalaman, ha? Ang ginagawa mo naman, puro pagsira sa buhay ng tao. Hindi mo ba alam na lahat ng pagsisira sa kapwa ay gawa ng demonyo? Hindi mo alam? Matindi ang pandaraya ni Satanas. Pag ang ginagawa mo, nakakasira sa iba, gawa ng demonyo yan, hindi ikaw yan. Mga anak ng Diyos, watch out. Magising tayo. Pag ang iniisip mo, lagi nakakasira sa iba, hindi ikaw yan, demonyo yan. Kasi ang malapit noon, pag Kristiyano ka, ang ginagawa, ang iudyok sa'yo, yung ikabubuti palagi ng iba. Ikabubuti ng iba! Amen? Kaya nga ulit-ulit natin binabasa. Sa Biblia, dalawa lang ang supernaturally called beloved. Man greatly beloved. Beloved. Laging ulit-ulit natin. Dalawa lang yan, supernatural na tinawag na beloved. Boses galing sa langit at saka yung anghel na pakita. Tao na kinalulugdaan. Greatly beloved. Ang ating Kristo, sabi ng boses, this is my beloved son. Supernatural. Tinig. Then, although marami sa Biblia tinawag na beloved, pero dalawa lang yung supernatural. Diyos mismo nagsalita and through an angel. Dalawa lang yan. Our Lord Jesus Christ bilang tao at si Prophet Daniel. Dalawa lang yan. Amen? Bakit? Sa mga nakalilimot. Bakit sila tinawag na beloved o a man greatly beloved? Why? Anong dahilan? Ang lagi lang nasa isip, ikabubuti ng kapwa, ikabubuti ng iba. Basahin. Kaya tinawag sila ng Malapino na beloved. Kasi ang lagi na samay nila, ikabubuti ng iba. Di bali sila magtiis. Di bali mahirapan. Basta ikabubuti ng iba. Hallelujah! Amen! Pero ang ginagawa mo nakakasira, alam mo na yun, saan galing? Pag sinisira mo yung iba, alam mo na yan. Saan galing yan? So marami mga complaint tayo narinig sa mundo, kahit sa church nga, minsan napupulaan pa tayo. How much more sa labas, di ba? Sa mga balita, sabi ng mga balita, ang batas ng ating bansa, ang husgado ay para lang sa mayayaman yan.
Ano ba yan? Para daw sa mahihirap. Ang justice daw ay only for the rich. Justice is for the rich. Pag mayaman ka, may hustisya ka. Justice is for the rich. Pag poor ka, hindi justice sa'yo. Justice. Justice ka, hindi ka justice. Walang justice sa'yo. Pag marami kang pera, mayroon kang justice. Pero pag mahirap ka, justice. Tiis-tiis ka lang, kahit wala kang kasalanan, makukulong ka. Bakit? Mahirap ka eh. Marami nagsasabi ng ganyan, pero hindi huwag natin lahatin. Marami rin mga lawyer, marami rin mga hukom na matatapat. Hindi lahat. Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah! Amen! Ang dami na biktima nga ng justice eh. Kaya nga, maraming nagrebelde. Nagrebelde ng iba. Eh, nagrebelde ka naman. Hindi naman totoo yung pagrebelde mo. Maganda kung may pinaglalaban ka, pero siguraduhin mo na totoo yung pinaglalaban mo. Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. Pero kung self-interest lang yung pinaglalaban mo, wala yan. Dinadaya ka lang ng kaaway. Ipaglaban mo yung matuwid. Lalo pa anak ka ng Diyos, ipaglaban mo yung mabuti, yung banal, yung kaya-aya, yung noble, yung maganda para sa lahat. Yan, ipaglaban mo. Pero kung nakakasira sa iba, shut up. Amen ba? Alam tagalangit ka, dapat ang buhay mo punong-puno ng pakumbabaan at kabanalan at katuwiran. Yung mga tao kasi hindi nakakatulog pag hindi nakakita ng away. Di ba? Sa Biblia, meron sa Biblia nga yan. Nakasulat sa Proverbs, sa Psalm, sabi ni David, hindi natutulog ang mga tao ito until they can shed innocent blood. These people can't sleep unless they can shed innocent blood. May mga tao pala hindi natutulog pag wala silang naibabagsak na ibang tao. Pero pag anak ka ng Diyos, hindi ka natutulog para mabuhay ang maraming tao. Amen ba? Kaya nga tayo tinawag na Christian eh. Pag sinabing Christian, Christ-like. Christian, Christ-like. Katulad ni Kristo. Katulad ng mahal na Panginoon. Amen ba? Yan ang Christian, Christ-like. May ibang Kristiyano, hindi. Ayaw ko kung Christ-like. Diba? Ano ko, anong like? So yan, pagsama sa Diyosan, pangkukulam, hatred. Ayan, hatred. Sa Tagalog, ano may hatred? Mga pagtataniman, mga galit, wrath, strife, sedition, heresies. Ayan, no? Pagkababahagi. So, ano po yung witchcraft na binatan? Sa Biblia, magkamali tayo, minsan Kristiyano na tayo, baka mahulog tayo sa witchcraft. Ano po yung sinabi sa Biblia ng witchcraft? Psalms, 1 Samuel 15:23. Pakibasa. Ito po yung kasalanan na nagagawa ng mga tao. Kung kahit na Kristiyano, pag nakalimutan natin ang Word of God, nakalimutan natin na nakagawa pala tayo ng ganitong kasalanan sa harapan ng ating mahal na Panginoon. 1 Samuel 15:23. 22:23. Pakibasa. Unang Samuel 15:23. Dito sa unang Samuel 15:22 hanggang 23, ganito po ang sinasabi. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya ng pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kay sa taba at ng tupang lalaki. Dito sa 23, sapagkat ang panghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghuhula at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa mga terap. Sapagkat dahil sa inyong itinakwil ang salita ng Panginoon, ay kaniya namang itinakwil ka upang huwag ka ng
maging hari. Nakakatakot mag-disobey sa Word of God. Yung pagtakwil sa salita ng Diyos, ibig sabihin ng pagtakwil, pag-deny mo, pagbabaliwala natin sa salita ng Diyos. Nakakatakot po yan. Pag Kristiyano ka, ang duty mo is to obey the words of God. Amen? Dahil na mahal, gusto mo pumunta sa langit? Isa lang gagawin mo, obey the words of God. Yan ang duty natin. Niligtas tayo ng malapi noon, nakikilala tayo dati ng makasalanan, ngunit pag nandito ka na sa katotohanan, mayroon ka nang gagawin. Obey the words of God. Ano ba sabi dyan? For rebellion is as the sin of witchcraft. Ayan na, kanina na. Ang gawa daw ng laman ay pagsama sa Diyusan, pangkukulam o witchcraft. Ang paghimagsik daw ay katulad ng kasalanan ng pangkukulam. O, nakakatakot yan. Di mo alam, mangkukulam ka na pala. Ano man trabaho ng mangkukulam? Ano pong trabaho ng mangkukulam? Ano, may kapatiran tayo dating may mangkukulam. Ha? Ang ginagawa nila, diba, yung kaaway, yung kanilang, bayaran sila o kagalit nila, kukuha sila ng yung damit. Tapos, o kahit ano lang. Tapos itatabi doon sa manika. Tapos tutusukin. Diba, tusukin yung paa. Yung sasakit yung yung kaaway nila, yung kagalit nila. Yun po yung mangkukulam. Tusok dito, tusok doon para masaktan yung kanilang kagalit. Di ba? Chismis dito, chismis doon, sira dito, sira doon. Mangkukulam yan. Nasasaktan mo eh. Hindi mo man sinasaktan physically, pero emotionally, you're hurting your fellow man. Amen ba? Yan po mangkukulam. Pag sinasaktan mo dito, tosok dito, tosok doon, tosok dito, tosok dito, tosok dito. Sinasaktan mo. Ang tawag sa atin ay mangkukulam. Sinabi, di ba ako may sabi ha? Ako nasabi. Ayan o. For rebellion is as the sin of witchcraft. And stubbornness is iniquity, is idolatry. Stubbornness. Anong stubbornness? Kakulitan. O katigasan ng ulo. Stubbornness. Katulad daw ng idolatry. Katulad ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Di ba? Stubbornness. Sinabi ng ganito, magpakabanal ka, ganito, magtapat ka, ganito, pakabait ka, mahalin mo ang kapwa mo. Ayaw mong gawin, ulit-ulit. Hindi, ayaw ko magmahal, gusto ko away. Wala sa bukabularyo ko ang pag-ibig. Gusto ko gira. Ay, doon ka sa sa West Philippines eh. Puro gira doon. Kung ayaw mo ng kapayapaan, ayaw mo ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, doon ka sa West Philippines. Ibala ka doon sa kanyon ng Amerika at sa China. No, ibala ka doon. Gusto mong gulo eh. Pero sa iglesia ng Diyos, ang anak ng Diyos, gusto kapayapaan. Hallelujah. Amen? Let's praise the Lord. Meron nga ako nakausap dati. Sabi ko, kapatid, kasi pinaharap sa amin nung araw. O anong problema? Mayroon daw po kayong mga alitan. Kami naman po, nasa gitna lang po kami. Kami po yung namamagitan lang. Wala po kami kinakampihan. Yan, turo sa atin, mga pastor. Sabi ng ating beloved parents, pag nasa probinsya kayo naman sa outreach kayo, mga anak, bilin sa ating beloved mama there. Kung anong mga gusto dyan, ayusin ninyo. Huwag nyo na parating sa amin. Pero kung hindi na kaya, sa kanya parating sa amin. Magsubra na malaki, pero mga bagay na malilita, yung mga away-away lang, kayo na lang mag-ayos. Pag hindi maayos, pag untugin nyo. Hindi, wala sinabi yun. Hindi sinabing ganon. Pag hindi maayos, sabihin nyo sa amin. Amen ba? Yan ang bilin sa amin nung araw pa eh. Maliliit pa kami, yan ang bilin. You must be a peacemaker, sabi natin. Tagapagpayapa kayo. Hindi po pwede yung binigyan ka ng regalo, kaya yung tama, ginawa mong mali. Yung mali, ginawa mo tama dahil binigyan ka ng regalo. Huwag kayong ganyan. Dapat matuwid lahat ng gagawin ninyo. Dahil kayo'y gumagamit sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Amen?
So gayon po ang itinuturo sa atin. Na ibigin natin ang katuwiran. Those who love life and righteousness will be rewarded by eternal life. Sabi ng Biblia, ang umiibig sa katuwiran ay mag-aani ng katuwiran at kabanalan at buhay na walang hanggan. So we have to love righteousness. Yung mga negatibo, i-reject natin yan. Huwag natin pansinin mga negatibo. Ano mahal? Reject. I-reject natin. Yan ang inuutos ng ating mahal na Panginoon. So, yung katigasan daw ng ulo ay katulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. 23. Tama, 23. And stubbornness is as iniquity and idolatry. Ang katigasan ng ulo katulad ng iniquity. Ano ba iniquity? Kalikuan. Yung kalikuan, ibig sabihin ng kalikuan, na malalim ibig sabihin ng iniquity, yung kasalanan na alam mo na patuloy mong ginagawa. Yan po iniquity. Yung kasalanan na ginawa mong kasalanan, tawag yan, kasalanan. Pero iniquity, yan, kasala ka, hindi mo naman alam, hindi mo sinasadya, nakasala, kasalanan yon. Pero iniquity, mas mabigat yon. Alam mo na masama yon, ginagawa mo pa. Ang tawag mo yan, iniquity. Hindi ka na, ang tawag sa Biblia, hindi ka na makasalanan. Liko ka na. Iba, mas mabigat yung liko kaysa makasalanan, di ba? Mas mabigat yung nagkasala kaysa liko. Kasi alam mo na, ginagawa mo pa rin. Yun po ang kalikuan. Eh, mga pupunta sa langit, kailangan nilalabanan natin ang kalikuan at pati kasalanan. Sino yan? Mga pupunta sa langit, natural, kayo, tayo na nagpupuri sa ating malapay. Amen? Kaso, ang kaaway, natural, umiikot yan, dadayain. Yung mga tao na, mga anak ng Diyos na medyo palamig-lamig, ayaw umalis sa kasalanan, yun ang sisilain ng kaaway. Kaya maging wise kayo, minamahal. Maging wise tayo. Huwag natin sayangin yung kaligtasan na binigay sa atin. Huwag natin sayangin yan. Ang gusto na Panginoon, magamit tayo, magamit kayo sa gawain ng mga Panginoon. Maging pagpapala tayo sa iba. Amen? Pag naging blessing ka sa iba, tuwang-tuwa mga Panginoon. You will be blessed. If you're a blessing to others, then the Lord will bless you. Malinaw sa Biblia. Pag naging pagpapala ka sa iba, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Amen! Hallelujah! Di ba? Yung mga tumatawag dito, nagpapadala ng kanilang mga tulong sa ina-announce natin na sasakyan sa pag-construct ng ating fasting house, nagpapatotoo sila. Pinagpapala sila ng ating mahal na Panginoon. If you are a blessing to others, then you will be blessed. Pagpapalain ka rin ng ating malapit. Sino ang dumidilig ay didiligin din ng Diyos. Sinabi na Biblia. Ang dumidilig ay didiligin din. Kaya pag anak ka ng Diyos, mabuhay ka talaga sa pananampalataya. Lagi mo na samayin paano ka maging blessing para sa iba. Amen? Matthew chapter 6 verse 9. Kaya hindi pakibasa. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanatang 6, ang talata po ay 9, ganito po ang pagkakasulat. Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambay nawa ang pangalan mo. Hindi, 5:9. Matthew 5:9. Dito po sa aklat ng Mateo 6, 5, talata 9, ganito po pagkakasulat. Mapapalad ang mga mapagpayapa, sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Mapalad ang mga tagapagpayapa, sapagkat sila'y tatawagin anak ng Diyos. Mapalad daw ang gumagawa ng kapayapaan. Blessed are the peacemakers. Mapalad daw yung gumagawa ng kapayapaan. Tatawagin silang anak ng Diyos. Yung gumagawa ng kaguluhan, anong tawag doon? Sa Biblia, mapalad yung gumagawa ng kapayapaan o tagapagpayapa o nagiging dahilan ng kapayapaan, tatawagin silang anak ng Diyos. Yung gumagawa ng kaguluhan, anong tawag doon? Kaninong anak yon? Alam nyo na yun, kaninong anak yon? Yung gumagawa ng gulo,
alam nyo na kung kaninong anak. Yung gumagawa ng kapayapaan ay tatawagin anak ng Diyos. Yung gumawa ng kaguluhan, anak ng Kwan. Oh, anong anak yan? Alam nyo na yan, kung sabi nga ng awit, anak ng Kwan. Di ba? Hindi. Pero wala tayong magawa, yun sinasabi ng Biblia eh. Di ba? Kaya sa mga Kristiyanong lumalaki na matuwid, matamis sa kanila yung salita ng Diyos. Pero sa gumagawa ng sumusuway, masakit yan sa kanila. Pero wala tayong magawa. Ang salita ng Diyos, whether you like it or not, you have to preach the word of God. Sabi ng Biblia, in season, out of the season, preach the word. Amen? Sa kapanahunan o hindi, may natutuwa o hindi, ipasabihin mo ang katotohanan. May magagalit sa iyo, preach the word of God. Amen? Kaya mahirap ang buhay ng mga ngaral eh. Maraming galit. Pero marami rin natutuwa. Palapakan natin, malapayan ako. Hallelujah. Blessed are the peacemakers, for this shall be called the children of God. Kaya sa mga mahilig sa gulo, alam mo na kung kanino kang anak. Alam mo na yan. Amen? Sa mga mahilig magsulsol, alam mo na kung kanino kang anak. Hallelujah. Sa Biblia, kaya nga may tatawag tayo na Christian character eh. May mga topic sa manusulatan, Christian character. Christ, Christian living. Amen? Pamumuhay na Kristiyano. Nakasulat lahat yan. So, it is your duty to know. Katungkulan natin na hanapin, pag-aralan. Kung nagtsatsaga ka mag-aral sa secular world na pansamantala, mas lalo na sa mga bagay na spiritual. Amen? So, kailangan natin bulay-bulayin ang salita ng Diyos, araw at gabi. Huwag tayo magalak sa masama, magalak tayo sa mabuti. Panahon ngayon naman, very critical ang panahon. Dapat wala natin time sa mga gulo, sa mga chismis. Amen ba? Dapat wala tayong time sa ganyan. I-chismis natin, salita ng Diyos. Yan ang sabihin mo araw at gabi. Hallelujah. Kaya nga si Moses yung nagalit si Moses. Diba? Ano yung istorya? Yan dyan sa Numbers chapter 16. Hindi natin basahin, wala tayong time. Chapter 16, sa aklat ng numero, nandiyan, nakasulat dyan. Basahin nyo lahat yan. Pagbaba ni Moses galing sa bundok ng Sinai, dala-dala ng 10 Commandments. Ayan, di ba? Then, habang nalalakad na sila, mayroon na dyan lumaban kay Moses, mga prinsipe ng Israel, sina Korah, Dathan, at Abiram. Mga 3 prinsipe. Lumalaban sa authority ng Diyos, binigay sa man of God, sa church. Hindi sila sumusunod. Ano sabi ni Moses? Basahin nyo. Hindi sila sumusunod, matigas ang puso nila. Sabi nila, nung nagutos si Moses, bakit ikaw lang ba ang pinapakinggan? Ano tingin mo sa iyo? Prinsipe ka dito? Prinsipe ka? Gano'n lang kanilang mga asta. Ay nag-aalis si Moses. Sabi ni Moses, kung mamamatay kayo ng ordinaryong pagkamatay, hindi ako pinadala ng Diyos dito. Ngunit pag namatay kayo na bibiyak ang lupa at lalamunin kayo, malalaman ninyo na ang Diyos nga ang naglagay sa akin, hindi ako. Amen? Kasi na-provoke si Moses lalamunin kayo ng lupa. Hindi walang pag-ibig yun. Yan ay lesson. Aral sa iba na maging maingat ka sa paglilingkod mo sa ating malapit. Hallelujah! Amen? Si Peter nga, sinabi natin malapit. Si Peter sabi naman yun, ang anak ng tao ay ipapako, dudura na mukha, kukurunahan ng tinik, papatayin. Sabi ni Peter, hindi pwede mangyari sa iyo. Malapit. Sabi ni malapit kay Peter, Satanas! Lumayas ka dyan. Si Peter, ginawang Satanas.
Tinawag Satanas. Si Peter, di nagtampo, naintindihan niya. Tayo pa yun, sabi, grabe naman pa yun. Alis na nga ako, ginawag mo ko Satanas eh. Ayaw ko na maglingkod, ginawag mo ko Satanas. Iba sa atin, tinawag lang, uy, amoy lupa ka na, nag-backslide eh. Meron na kilalang ganyan. Sabi nung asawa niya, papunta sa gawain. Nagtakip ng ilong yung asawa niya. Ano ba tong asawa ko? Ano ka ba? Magpabango ka naman, amoy lupa ka na. Anong ginawa nung brother? Sakit mong salita. Sige, ikaw lang magsamba. Mula ngayon, ayaw ko na sumama sa'yo. Tignan mo, itinawag lang amoy lupa, nag-backslide. Tindi, di ba? Amoy lupa. Ang Kristiyanong mainis sa Diyos, hindi natitisod sa salita yan. Hindi natitisod sa salita yan. Mga Kristiyanong matuwid, kahit anong sabihin mo, kahit ipakain mo sa leyon yan, hindi yan natitisod. Bakit? Nakatingin sila sa buhay na walang hanggan. Hallelujah! Amen? Moses nga, tindi ni Moses. Oh. Bibiyak ang lupa, lalamunin kayo. Hindi mo masisi kasi napurubok nga. Ang kulit kasi ng mga Israelita. Sobrang galit, sobrang gugulo, sobrang stubborn. Sobrang kukulit. Pag walang tubig, Moses, bakit walang tubig? Walang pagkain. Moses, bakit walang pagkain? Walang bawang, bakit walang bawang? Walang sibuyas, bakit walang sibuyas? Ang tindi, sobrang ang kukulit. Kaya sabi ni Moses, ang galit ni Moses, lalamunin kayo ng lupa. Nilamon nga. Huwag natin pupubukin yung mga anak ng Diyos na matutuwid. Nakakatakot yan. Pero dito sa grace, sa grasya, sa biyaya na malapit noon, hindi naman nangyayari na yan. Unless talaga na sobra yung ginagawa ng anak ng Diyos. Minsan kasi mga Kristiyano, nakapagsalita na sobrang ng galit, dahil sa sobrang kulit. Di ba? Ganon yun. Kahit naman sino, kahit man ikaw eh. Kahit anak mo eh. Araw-araw eh, nagdudroga. Kasi marami nabalitaan na sa labas naman. Hindi mga Kristyano. Nagdudroga. Payo ng magulang, huwag ka na magdroga. Delikado. Duterte, presidente, patay ka. Droga ng droga pa rin. Anong nangyari? Tumawag ng pulis, pinakulong. Anak niya, pinakulong niya mismo. Bakit? Ang kulit eh. Hindi dapat gawin yun ng magulang. Dapat ipagtanggol niya. Para sa kabubuti rin niya yung. Ganun din sa iglesia. Minsan makapagsalita ang mga nangunguna sa iglesia, sabi natin mga pastor, kasi sa sobrang tigas ng ulo, ang purpose, hindi para sirain ka, para bigyan ka ng warning. Kung hindi ka titigil, baka mangyari sa'yo yan. Yun ang meaning. Yun ang meaning. Baka mangyari sa'yo. Wag na. Ayaw namin mangyari sa'yo. Ayaw namin na mapahamak ka. Ayaw namin na maiwan ka sa rapture. Ayaw namin na mag-amoy lupa ka. Ayaw namin yan. Gusto namin pagpapalain ka. Kaya may warning. May paalala. Kung ayaw mo pa rin tumanggap, yun na yun. Nakakatakot na yun. Nakakatakot na yun. Kaya nga kasi marami tayong karanasan. Meron lumapit sa akin sa probinsya. Sila? Pinagalitan sila nung namamahala doon. Pinagalitan ng isang kapatid. Lapit siya sa kapatid. Sumbong siya, hanap siya ng kakampi. Bakit ako pinagalitan? Bakit? Sinabihan ako na maitim daw ako. Sabi ng mga kapatid, oo nga no, maitim ka nga, pero hindi ka masyado maitim. Maitim na, nagkagulo na. Maitim. Bakit niya ako tinawag na maitim? Sabi naman ng isa, hindi naman yung kulay na maitim tinutukoy, yung budhi mo maitim. Sabi niya, wala na, sa sobrang usap-usap, sobrang gulo, wala na, nagkagulo na. Nagkagulo na sila. Ikaw ayun, marami nakakuha ng kakampi. Ito naman nakarinig,
kumampi, di mo alam ano istorya. Di ba? Dapat tagapagpayapa ka. Pag mayroong gulo, huwag mo nang gatungan. Hallelujah! Amen! Huwag mo nang gatungan. Payapain mo. Yan, anak ng Diyos. Sino sinabi? Pag mayroon narinig, sabi nung isa, ako raw ay masungit. Oo nga. Hindi ka na masungit ha. Ang bait-bait mo ha. Pinapautang mo pa nga ako eh. Bait-bait mo eh. Pero alam niya anong totoong pagkatao. Pero dapat, wag mong gatungan. Sige. Anuin mo. Sige, anuin mo yan. Ako bahala sa'yo. Nasa likod mo ako. Sige, banatan mo. Yan ba ugali ng mga Kristiyano? Ugali ng mga sanlibutan yan. Pag Kristiyano ka, tagapagpayapa ka. Hallelujah! Ibasa, praise the Lord! You are a peacemaker. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. You know? Verse 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Mapalad ang malinis ang puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Kaya dapat malinis ang puso, lalo sa panahon ngayon na sobra ng pandemya, minamahal. Sobra ng pandemya, palala ng palala, minamahal. Dapat pure tayo. Dahil pagbalik na malapit noon, ready tayo for the rapture. Hallelujah! Amen! Yan ang pinapangaral natin, mga pastor. Noong araw pa, maliliit pa kami sa pastor, mga bata pa, pinapangaral natin, mahal magulang sa mga anak, magpakabanal kayo, maging matuwid kayo, ganito, maging masipag kayo, ibigin niyo ang mabuti, ilayuan niyo ang mga masama. Araw-araw yan, sinasabi sa atin. Kaya kahabagan, dahil sa may mga ginamit ng Diyos para sa atin, sa amin, na medyo nauna sa inyo, talagang natutuhan natin paano sumunod sa kalooban ng ating malapit. Hindi siya nagpapalugod sa tao. Hindi nagpapakita sa tao, kundi nagpapakita sa Diyos lamang. Not as men pleasers, but in singleness of heart. Doing the will of God from the heart. Ginagawa ang kalooban ng Diyos galing sa puso. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ano pa? Verse 5, Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Mapalad ang maamo sapagkat sila'y mamanahin nila ang lupa. Gusto mo pagpalain? Gusto mo yumaman sa lupa? May sinabi Biblia. Yayaman ka sa lupa, pagpapalain ka. Dapat maamo ka. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Totoo yan. Yung mga maamo, yung hindi mahulog, hindi mahilig sa gulo, yan ay pinagpapala. Malinaw yan. Kasi nung araw, kwento sa akin ng nanay ko, malit pa ako, nagkikwento. Malit pa ako sa probinsya namin. Kasi doon sa probinsya namin nung araw, karamihan sa mga negosyante ng mga Chinese. Mga Chinese noon, ang babait. Babait pa noon. Siguro ngayon, ayaw ko lang kung mababait pa ngayon. Pero marami mababait. Marami mababait. Kahit naman di Chinese, marami mabait. Marami rin hindi. Di ba? Tawa ng tawa nanay ko dahil yung mga Chinese daw, dinadaya ng mga ibang Pilipino sa tindahan. Yung kilo, binabawasan para dumami yung timbang nila, ang kanilang yung mga tinitindang kalakal. No? Anong sabi ng Chinese? Sabi nung kanyang alalay, Boss, dinadaya ka ng mga kliyente mo. Yan, ang timbangan, no? Oh? Dinadaya ang timbangan mo para marami kang bayaran. Anong sabi ng Chinese? Pabayaan mo ran. Ang mandaraya, mabaho yan. Sa waray pa, ang malibo, mabaho. Sa waray yun, malibo, mabaho. Ibig sabihin, ang mandaraya, mabaho yan. Yun lang sinasagot sa Chinese, tumatawa lang, hayaan mo, yung mga mandaraya, mabaho yan. Ano mo talo? Mga Chinese, kahit marami sa probinsya na may araw, tumatawa lang, niluloko ng mga, nagbibenta, ano lang. Tawa lang ng tawa, pinabayaan na. Anong nangyari? Nagsisiyaman, nagsiasinso. Totoong Biblia, Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Amen? Yung mga maamo ay mamanahin ng lupa. Ibig sabihin, yung taba ng lupa, mamanahin mo. Basta maamo ka. How much mo sa anak ng Diyos? Pag anak ka ng Diyos, dapat maamo tayo. Maamo ka.
Minsan nakalimutan natin na maamo. Hinahanap natin, hindi tayo maamo. Amok, hinahanap natin. Amok. Hindi maamo, amok. Sa Biblia ang Kristiyano, maamo. Iba, hinahanap, amok eh. Makakita ng konting bitil, gulo agad. Lusob dito, lusob doon. Minamahal, hinadaya tayo ng kaaway, hindi tayo yan. Ibig sabihin niya, anak, pag ganyan ka, sabi ng mga pastor, pag mayroon mga nangyayari noong araw, mag-ayuno ka anak, mag-ayuno ka, mag-40 days ka. 40 days ka para maalis yan, gumugulo sa buhay mo. Amen? Amen, sir, praise the Lord. Kasi tagalangit tayo na mahal. Sabi ng Biblia, mapalad ang mga verse 7, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Mapalad ang mga mahabagin, sila rin ay kahabagan. Mahabagin, dapat mahabagin tayo eh. Amen ba, mahal? Mahabagin tayo. Sino kabagan natin? Kapwa natin. Mahabag tayo. Yung mga nangunguna sa atin, beloved parents and our beloved children, ang hirap ng buhay nila. Bakit? Marami silang inasikaso. Yung iba, umuusig pa. Dapat mahabag tayo. Ipanalangin natin sila. Bakit? Ang dami nilang pinapasan. Amen? Yung mga pinagkatiwalaan sa gawain ng mga pinili karapat-dapat, maraming pinapasan yan. Dapat nga, tulungan pa nga natin eh. Hindi sa atin, hinihila pa natin eh. Tinatake pa natin eh. Hindi. Sundin natin sa salita ng Diyos. Maging mahabagin tayo. Pag mahabagin ka, kakahabagan ka natin. So ang malapi noon, kaya sa nag-warning, kaya sa nagbibigyan sa salita ng Diyos, hindi dahil sa hindi ka mahal. Kaya sinasabi sa iyo, dahil mahal ka, ayaw niya na mawala ka sa kanyang banal na kalooban. Walang kalaban ang Kristiyano. Pag tunay Kristiyano, ang kaaway mo, masamang espiritu. Ang kapwa mo, masamang tinapay o mabuting tinapay. Pagkala ka ng Diyos, walang masamang tinapay. Lahat yan, mabuti para sa. Ganyan sa Banang Sulat. Yan pong Christian living. Walang masamang tinapay para sa iyo. Pag ganyan ka, pagpapalain ka. Mamanahin mo ang lupa. Bago mag-rapture, our dearest Jesus will bless you so much. Bakit? Nakita niya na kahit nasasaktan ka na, maamo ka pa rin. Habang tayo maawit sa mga. Mercy Some sa Tagalog. Hallelujah. Sa mga nanonood, mga may sakit, na mahal, marami may sakit, kawawa, na mahal. Sana nga matapos ng fasting house natin para marami mag-fasting kasi marami pong mga may sakit. Hindi lamang sa bansa natin, maging sa buong mundo. Many are dying without our Lord Jesus Christ. So this is our duty to pray for them. Na mahal. Wala naman malasakit sa kanila, kundi ang tunay na anak ng Diyos. Amen? Tayo lang ang may tunay na malasakit sa mga tao na napapahamak. Ikaw lang na may Kristo sa puso ang kaya gumawa niya. Habay lang natin. Mercy so. Panahon ay lumipas. Hallelujah. Magsisisi tayo. Habang tayo ba? Unang pag-ibig ko'y nadamit. Buhay ko'y nakiayon sa layaw ng daigdig. Hallelujah. Sakit ang dulot sa tuwing nawawalay.
pakumbaba, kaya tayo linisin ng ating mahal na Panginoon. Oh, sa hallelujah, my iyong Jesus. pagsasumamo. Hallelujah. At iyong pagbabalik. Mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal. Hindi niya hahayaan mahiwalay ng lubustan. Sa piling mo'y may kapahingahan. Ang iyong habag laan sa'kin. Awa mo aking hiling, pagkat ang tulad ko pasahan sa iyong paningin. Kahit na marumi, anak, ang tulig sa'kin. Ako'y tinanggap mo, buhay ko'y gamitin mo sa dakilang gawain. Sa piling mo may kapahingahan. Ang iyong habag laan sa'kin. Awa mo aking hiling, pagkat ang tulad ko basahan sa iyong paningin. Kahit na marumi, anak, ang turing sa'kin. Ako'y tinanggap mo, buhay ko'y gamitin mo sa dakilang gawain. Sa Diyos sa buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. May kapahingahan. Ang iyong habag laan sa'kin. Awa mo aking hiling, pagkat ang tulad ko basahan sa iyong paningin. Kahit na marumi, anak, ang turing sa'kin. Ako'y tinanggap mo, buhay ko'y gamitin mo sa dakilang gawain. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ibigay natin ang masaya, mataas na pagpupuri sa napakabait na Diyos na buhay. Kung hindi siya mabait, wala tayo dito lahat. Nobody can stand before Him. Dahil lang tayo marumi sa harapan natin, mahal na Panginoon. Kung ang mahal na Panginoon, ang pagtingin niya ay katulad sa tao lamang, wala po makakatayo ni isa sa kanyang harapan. Ngunit sabi nga ng inawit natin, hindi sa tumingin, not what I was. Hindi tinanong ano tayo noon. Ang tinignan niya, but what should I could be? What I could be. Kung ano magiging ano tayo. Yun ang tinitingnan niya. Isang araw, magiging dalisay ka. Magiging tunay ka. Yan ang tinignan niya.
Kung titingnan niya kung ano tayo ngayon, walang makakatayo. Nobody can stand before Him. Ngunit ang malapit nun, ang tiningnan, isang araw mababago ka, isang araw magiging matuwid ka. Not what we are, but what we could be. Basta nagsusumikap ka, isang araw, gagawin kang karapat-dapat ng ating malapit. Lahat tayo nagkakamali. Ngunit ang malaga, magsumikap ka, magsisisi ka. Isang araw, magpapalain ka. Ganyan kabait ang Diyos. Ano kabait? Hindi siya namimili ng tao kahit sino. Kahit ikaw pa pinakamasama sa oras na magsisisi ka, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Kaysa malapin na tayo titingin, hindi sa kanino man. Huwag sa tao titingin, sa Diyos na buhay tayo titingin. Punong-puno siya ng habag. Kahit sa mga may sakit, kahit mga walang hindi Kristiyanong tunay, habag na habag ang ating mahal na Panginoon. Ilisin natin ang mga puot sa puso natin. Magpupuri tayo magkakaisa hanggang sa piling ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Nagkukulang tayo, nagkakamali tayo. Pero sa oras na magsisisi tayo, nililinis tayo ng ating mahal na Panginoon. Pinapatawad ang ating mga kasalanan. Hindi ka nalalagi sa maglilingkod mo. Hindi ka nalalagi. Kahit ano ang problema, tuloy ka lang. Hallelujah! Tuloy ka lang. Huwag kang titingin sa sitwasyon. Tuloy ka lang. Buhay ang Diyos. Hallelujah! May tunay na nagmamahal sa iyo. Kinakala mo, mapait ang tao is para sa iyo, ibang tao mapait para sa iyo. Huwag kang titigil. Mayroong Diyos na nagmamahal sa iyo. Hallelujah, hallelujah. May problema ka, may sakit ka, wala ka pag-asa. Huwag mong kalimutan, mayroong Diyos na makapangyarihan na nagmamahal sa iyo. Bago tayo manalangin, magsisisi tayo lahat. Tao lang po tayo lahat, nagkakamali tayo. Kaya lahat tayo kailangan magpakumbaba, magsisi. Huwag po manapin sa nagkaroon ng pastor. 10 ng mga webcam viewers, makiisa po kayo. Mahal po ni Jesus, ano man ang pagkukulang, pagkakabali, mga kagustutan sa mga buhay ng mga anak mo, ikaw po mag-ayos, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi na nawawala ang mga problema habang nandito kami sa mundo. Ngunit, kailangan namin magpatuloy para makamit namin ang pangako mo. Forgive us our iniquities, O Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Lahat po ng mga may sakit, ilagay yung mga kamay ninyo sa mga ulo. Meron po may sakit dito, mga baguhan. Meron. Yung may sakit nandito, gagaling kayo sa Panginoon Jesus. Kahit anong klase sakit siya. Cancer po, yung sinasabi. Cancer, baguhan lang po. Hindi pa nabautismo. Kababautismo lang. Gagaling po yan sa Panginoon Jesus. Wala imposible. Cancer, kahit anong klaseng cancer.
kaya yan ng Diyos. Jesus is greater than cancer. Hallelujah! Manalangin tayo, manampalataya kayo. Upo, dakilaman sa langit sa unang dalangin, mga pastor. Lahat ng may sakit, cancer, leukemia, diabetes, COVID, ikaw po magpagaling sa kanila. Walang imposible sa iyo. Sa magitan mga latay, kami yung pinagaling. Lahat ng may problema, pagpalain mo sila, lutasin mo na Pinoon, nangailangan ng financial pagpapala. Bless them, O Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Palayasin nyo ng demonyo. Yung cancer, demonyo yan. Palayasin mo yan sa pangalan ni Jesus. Lalayas yan. Aming sinasaway lahat gawa ng kaaway. Demonyo ng cancer, wala kang kapangyarihan sa anak ng Diyos. Hallelujah! Demonyo ng cancer, aming kayo inutusan, lumayas ka! Anak ng Diyos, in Jesus' name! Hallelujah! Praise the Lord! Demons of cancer, demons of COVID, cast out in the name of Jesus. Be healed in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Mga kahirapan, lumayas ka sa anak ng Diyos in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hindi ka kaya alipinin. Basta may panampalataya ka, walang demonyo kaya umalipin sa'yo. Hallelujah! Basta may panampalataya ka sa Diyos dahil ang Diyos mo, buhay at makapangyarihan na Diyos. Huwag ka maniwala sa mga bulong ng kaaway. Paniwalaan mo ang Diyos na buhay. Kaya magpagaling sa sakit mo. Naniwala ba kayo magaling na kayo? Lutas ang problema nyo. Paniwalaan nyo yan. Tinanggap mo na yan, pagpapala. Paniwalaan mo. Bilang tanda ng paniwala mo, sumigaw ka ng malakas at tumis. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin, manapin. God bless you so much. Pagpalain ka natin, manapin ng Sus. Tuloy-tuloy po ang ating webcast. Live streaming, ating live webcast. Tuloy-tuloy po yan every Wednesday, Friday, and Sunday. This coming Sunday, we will be announcing ano na po yung ating totoong schedule. Ibabalik naman natin sa dati yung oras natin with the overnight prayer. Ibabalik naman natin. So this coming Sunday, i-announce po natin yan. Amen ba yun na mahal? So, pero ngayon, for the meantime, ang Sunday natin ay, ano oras ba? 8 o'clock? 8 o'clock sa Sunday. Pero sa darating na sa sunod na Sunday, yung ating live webcast, 8 o'clock pa rin. Amen? 8 o'clock, tuloy-tuloy. So, bago yan, meron po tayong meron po dito nagpadala para sa car. Nagpadala para sa kotse from Scotland. Scotland, ang layo. Pagpalain po kayo, kapatid. Malay po yung bahala sa inyo. Sa unang dahil, mga pastor. God, our dear Jesus, bless you so much. Pag nakabili na po ng sasakyan, titigil na po tayo sa panghihingi, pang-announce ng ating special offering. Amen ba? Pag nakabili na tayo sa sasakyan, hindi na tayo. Titigil na tayo. Titigil na tayo. Basta kailangan sa gawain, pag nandiyan na yan, titigil na tayo. Pag na-construct na to, titigil na rin tayo. Kaya, yun po ang natin. So, may nagpadala pa sa Scotland. Yun. 5,204. May butal pa. God bless you so much, minamahal. Palain kayo natin malapit noon. Needs for fasting house. Ayun, ang ating fasting house, nangailangan ng, yan na po, makikita nyo talaga, naka-ready na lahat. Pero hindi pa po tapos yan, minamahal. 18 pieces na yero. 18 pieces. Yung yero po yan, ayaw ko lang kung saan napunta, nung pinagtatanggal, bigla nangawala. Hindi ko na hinanap, kaya mga butas na eh. Hanapin ko sana yung mga nawala. Ganyan dito, mabilis dito. Pag may nito, bigla nararapture. Yung yero, bigla narapture eh. Sabi ko yung yero, itambak niya sa lugar. Pagtingin ko, nangawala lahat. Mayroon yata dito kumakain ng yero eh. Hindi, biro lang. Hindi nandiyan pa ng iba. Marami naman natira. Hindi ko na hinanap kasi, kung ibabalik natin doon, itutulo doon. Hayaan mo na, mawala kasi mga butas naman eh. Hayaan mo na. So, kailan natin ng 18 pieces na yero. 680 ang isa. O 18 pieces ang kailangan natin na mahala.
So, huwag na po natin hanapin yung yero. Nandyan ang iba. Pero yung iba, alam nyo na yun, saan napunta? Nasa mabubuting kamay na yon. Matuwa tayo, nakatulong tayo sa mga tumutulo yung bahay dyan. Oh, praise the Lord. Di ba nakatulong tayo, di ba? So, masaya tayo. Kaya ako di ko na hinanap eh. Hayaan mo lang yung yero. Total, mga butas na yan. Magbibigay ang mga Lapino ng yerong bago, hindi butas. Kasi pag nilagay natin yung nitalanggal doon, mababasa yung mga nagpa-fasting dyan. So, 18 na yero kailangan natin. 680 ang isa. Medyo mahaba yata to. Medyo mahaba, no? Ha? Long span. May kulay pa yon? Kulay. May kulay pa yon. Wala naman. Walang kulay daw. O, 18 pieces. Nakaready na po lahat. Nung isang araw, bumili tayo ng mga bakal. Ilang libo yan. Siguro mga 30,000. Hindi ako nagkakamali. Pinambili dyan. Mga bakal yan sa yung para skeleton, para rin yero. Ngayon, yero naman ang kulang. So, 18 pieces is 680 pesos each. So, 18 times 680 is 12,240. Yan. At mayroon pa pala kulang. 20 pieces tubular. Tubular. Akala ko nakabili na kayo. Bakit may tubular pa rito? Di ba bumili na tayo? Di ba bumili na tayo nakaraan, tubular? Makala ko. Yung tubular, hindi pala bili. Meron na, para kulang pa, na mahal. Nakabili na tayo. Marami na nabili natin. So, nandiyan ikabit na. 20 pieces kailangan natin. 550 ang isa. So, lumalabas na 11,000. So, 11,000 plus 12,000, 23,240. Kayang-kaya. Kayang-kaya. Barya lang yan. Sarap pa naman lapay noon. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Barya lang yan. Sarap pa naman lapay noon. So, yan po ang kailangan natin. Yung mga hinihipo ng malapino. Yung mga may extra pagpapala. Yung umaapaw. Kahit hindi umaapaw, basta hinihipo ka. Hindi, ang malapino hindi tumitingin sa laki o liit na binigay, pinagkalom natin, itinulong natin. Hindi tumitingin sa laki o liit. Ang tinitingnan niya, yung pagmamahal natin sa Kanya, sa gawain ng malapino. Yun yung tumitingin ng malapino. So, thank you so much sa mga nagpapadala. Iba galing sa probinsya, galing sa NCR, galing sa Bulacan, galing sa Scotland, galing sa ibang bansa, Canada, iba't ibang lugar. Mahal. Talaga, nakakatuwa po yung, hindi man tayo natutuwa dahil doon sa binigay nila. Natuwa tayo, yung mga Kristiyano, talagang mayroong puso para sa gawain ng ating malapainan. Amen? Alam ko lahat ng mga Kristiyano may puso para sa gawain ng malapainan. Nga lang, minsan, kinakapos ng pagkakataon. Amen? Kinakapos ng pagkakataon. Pero pang ang Kristiyano ay may extra yan, sigurado yan. Basta gawain ng malapainan, hindi po marunong tumanggihan. Amen ba? Kinamahal? God bless you so much. Kahit sa mga hindi nagkaloob, pagpalain kayo. Dahil alam ko, kung mayroon kayo, gusto nyo rin. Di ba? Kaya lahat kayo, pagpalain ng ating mahal na Pinosos. Mayroon pa pala tayong special offering. Kadagdagan po natin na mahal. Sino po may extra? Mayroon po tayong offering cloth dyan. Pag-pray natin may extra para po tapos na po yung ano natin sa likod. Dahil maraming mga kapatiran gusto po mag-fasting. Napakasarap po mag-fasting. Yun na mahal. Gusto mo uminit, gusto mo mawalang kahinaan mo, mag-fasting ka. Magugulat ka. Marirevive ka. Amen? Na mahal? So, beloved Brother Romy, sa ating pong prayer para sa special offering, punin natin malapit. Beloved Brother Romy, Villamor. Tayo po'y manalangin sa special offering. Opo, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Sa unang panalangin ng iyong nalangisan, Malapinoon, basbasan mo po, Diyos, ang aming special offering, Malapinoon, at sa magkakaloob, Malapinoon, ibalik mo sa kanilang makalibong beses, Malapinoon. Hallelujah. Pagpalain mo kaming lahat, Malapinoon, sa makarang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen.